Hey, it's time for Sarah's Bedtime Stories. Episode 84, Getting to Know Myself Again. So, sa previous episode ko, I talked about consistency ng mga taong nakapaligid sa akin sa pag-uugali nila, sa behavior nila. And I was reminded na before, yan din yung naririnig kong wish tuwing birthday. Laging sinasabi, sana wag kang magbabago. Siguro that meant sana wag magbabago yung mga ugali mo na maganda. Na parang dapat maging consistent ka sa mga ugali mo na yon. Pero siguro, dati na-realize ko na masyado akong na-box dun sa idea na wag kang magbabago. Na parang feeling ko noon 'pag nagbago ako, nag-iiba na ako, nagiging masama ako. Pero ngayon na nasa trentahin na ako, na-realize ko na as much as you want to keep that version of you na palagay ng iba that was your kindest version, that was your best version, meron ka pang i-improve, merong mababago sa'yo as you grow older. Minsan, choice mo, minsan, it's the circumstances, it's the experiences that you have that will change you as a person. Kaya ko siya naisip na gawing episode kasi sabi ko nga sa inyo before, I'm afraid to change myself kasi feeling ko kapag nagbago ako, may mga tao na hindi ko na makakasama or may mga tao na baka magalit sa akin, yung mga ganong takot. Pero ngayon, nagbago rin pala ako. Meron din pala akong mga changes na kahit gusto kong i-keep yung old version ng sarili ko, hindi na siya align sa kung sino ang gusto kong maging. So, I had to let it go. Story time, na-realize ko to bago ako mag 30 years old. Marami akong mga sitwasyon na na-realize ko na parang may mga bagay na nagbago sa akin. May mga bagay na gusto ko dati na hindi ko na gusto ngayon. May mga bagay na ayaw ko dati na gusto ko na ngayon. May mga bagay na gusto ko dati na ayaw ko na ngayon. Pero may mga bagay rin na gusto ko na dati, gusto ko pa rin ngayon. And may mga bagay na ayaw ko dati, mas ayaw ko ngayon. So, going back to that idea of consistency or sana wag kang magbabago, I think meron naman tayong mga pag-uugali na hindi natin talaga binabago kasi that's our core personality. Kaya ganun na madali siyang i-retain or madali siyang i-keep. Dahil dun sa realization ko na maraming nagbago sa akin, ngayong nag 30 years old ako, I asked my friends kung ano yung mga bagay na nagbago sa akin. Natawa ako kay Jomar, my friend, my most maman friend. Hi, Maman! Maman day to you, Maman night, whatever it is. Tinanong ko siya, Maman, sabi ko, ano yung ugali ko dati na nagbago ngayon? Or ano yung hindi ko ugali dati na ugali ko na ngayon? Nakakatawa siya kasi ang sagot niya sa akin, maarte daw ako before, mas maarte lang daw ako ngayon. Pero isang good side din na sinagot niya sa akin was, mapagbigay ka noon, sabi niya, mas mapagbigay ka ngayon. Akala mo naman talaga, pero sometimes it takes other person or it takes other people to say kung ano talaga yung gusto mong sagot. I also asked Tita Glads. Si Tita Glads nakilala niya ako ever since I was in elementary. So parang ate na mommy na tita ko talaga siya na best friend all in one. So tinanong ko rin siya, girl, ano yung nagbago sa akin, napansin mo dati na hindi ko na ginagawa ngayon? Yung sagot niya sa akin was the discipline sa pagkain at sa buhay. Sabi niya, before daw talaga, kahit anong gusto ko, gagawin ko siya. Kahit anong gusto kong kainin, basta afford ko siya, kakainin ko siya. Wala daw akong preno, wala daw akong disiplina talaga sa pagkain. Pero ngayon daw, mas nag-mature na ako or matured na daw ako pagdating sa mga ganong bagay sa health ko and sa kung paano ko i-deal ang life. Wow! So, yun yung mga changes na
nabanggit nila sa akin. Pero ako, personally, syempre meron akong mga na-realize or meron akong mga napansin sa sarili ko. And unang-una na dyan, ang food. I have to agree with Tita Glads. Iba yung relationship ko sa food before. Yung kahit malayo sa amin nun yung mga fast food, yung mga restaurants, basta gusto ko siyang kainin, hahanap ako ng delivery service para makakain ako nun. Ngayon, grabe yung disiplina ko sa hindi pagkain sa mga bagay na hindi pwede sa akin. There was one time na nanonood kami ng sine, kasama ko yung friend ko, at kumakain siya ng Nova. Tapos, amoy na amoy ko talaga yung Nova, pero hindi ako nag-give in. Wow! Tapos, may one time na bumili ako ng pasalubong, nasa Jollibee ako. 'Di ba alam mo yung amoy ng Jollibee? Yung amoy ng Yum Burger, yung amoy ng Chicken Joy. Tapos grabe talaga, bit ko yun guys hanggang pauwi pero hindi ako na-tempt na kainin or mag-order for myself. That alone is a change in me na proud ako at hindi ko expect na kaya ko. Isa pang thing talaga na hindi ko expect na kaya ko was malamig na tubig or malamig na inumin. You know how much I loved iced tea, di ba? Yung iced tea na may pinukpok na yelo sa pader. Yung iced tea na talagang sobrang nagyayelo tapos ibubuhos mo sa baso mo tapos iinumin mo. That refreshing feeling. I thought hindi ko yun kayang i-let go or hindi ko kayang baguhin yon. Pero alam nyo ngayon guys, I'm drinking hindi malamig na water. Pero minsan, nagmamalamig ako, pero it's not always kasi my voice. Wow! Hindi. Kidding aside, hindi ko na lang siya feel ngayon. Parang okay na ako dun sa water na hindi malamig. So, that was really a big change sa akin na hindi ko expect na kakayanin ko. Hey, Sarah here, a podcast host, author, and speaker. I speak at school events, campus programs, seminars, team buildings, and more. If you are looking for your speaker for your upcoming event, well, worry no more. I got you. Just message me on my socials. It's Sarah's Bedtime Stories or email me at sarahsbedtimestories@gmail.com. Excited to see you. Mwah! Another thing na dati hindi ko gusto naman, na ngayon gusto ko pagdating sa pagkain, sinigang. Dati I don't like sinigang, lalo na yung sinigang na isda kasi feeling ko malansa and all. Pero there was one time also in my late 20s na pagod ako and gusto kong humigop ng sabaw. And merong time na nagluto ako ng yung nauso yun na waterless chicken na merong pechay bagyo, merong mansanas, merong luya. And then nung tinikman ko siya, grabe, ang sarap. So dati, I hated sinabawan na food. Sabi nga lagi sa akin nun ni Ma'am Judy, pag nagkakasakit ako, Ma'am, mag-ulam ka ng soup, sabi niya, tinola, yan lagi niyang sinasabi sa akin. Pero that time, hindi ko siya hilig. And then ngayon, na-realize ko na I love it. Dati ayoko ng tsaa. Pero pag may sakit ako ngayon, gumagawa ako ng ginger and lemon tea. So, alam mo yon yung mga changes na ayaw mo dati, ngayon gusto mo na. It's like, wow, sa damit. Dahil ito yung consistent akong bumibili ng damit. Dati yung mga damit ko, mid-length, mahaba. Ngayon, kaso dahil nag-lose ako ng weight, and kapag pala nag-lose ka ng weight, kapag yung mga damit mo maluluwang pa rin or something na hindi fit sa'yo, hindi pala makikita na pumayat ka or parang nagmumukha ka pa rin na bigger kesa sa size mo. So, syempre, gusto ko maging sexy yung feeling ko sa sarili ko. So, nag-size down ako, nag-fit ako na damit. Guys, alam nyo ba dati, hindi ako nag-fit ng damit kasi nga, insecurity ko yung bilbili ko, tapos nag-girdle ako. Alam mo yon yung parang, ay, pati sa damit may nagbago. Another thing, the way I meet with friends. Though dati naman, tinutulungan naman ako ni Maan sa mga errands ko. Like, pumunta ako sa dentista, sa derma, ganon, sa salon. Kasama ko si Maan. Pero, narealize ko lang to with my best friend. Nung last kaming nag-meet, before pag magmi-meet kami niyan, kailangan meron kaming itatry na food na sa bagong restaurant, manonood kami ng movie. And then nung nasa late 20s na kami, tas nagkikita kami, alam nyo, sinasamahan namin ang isa't isa sa errands namin. May one time na umuwi siya, kailangan ko mag-grocery noon to prepare for a holiday.
Tapos ang ginawa niya, hindi niya ginulo yung schedule ko. Instead, sinamahan niya na lang akong mag-grocery. And then, nung umuwi rin siya na nag-meet kami, kailangan niyang bumili ng mga pasalubong niya na dadalhin sa Japan. So, sinamahan ko siya. And alam mo yung feeling na, girl, dati pag magkikita tayo, kakain tayo talaga. Ngayon, na-survive natin ng walang kakain basta ginawa lang natin yung mga dapat nating gawin. Alam mo yon, yung may change din sa mga ganong moments ng buhay mo pero mapapansin mo na ay nagbago. Another thing na binanggit sa akin ng friend ko din si Ma'am Judy when it comes to people. Kasi I feel like dati extrovert ako, mahilig ako sa mga tao, mahilig ako makisalamuha, which is somehow true pa rin naman. Pero nabanggit sa akin ni Ma'am Judy na ito daw yung change sa akin na sociable person daw ako, pero in reality, mahilig ako sa close-knit na circle. Na kahit na marami akong pinakikisamahan, choosy pa rin daw ako sa mga taong pinapapasok ko sa circle ko. So, maybe that's the thing. As a Gemini, you think you know me, but I think you don't know me still. I still have a lot of surprises. Well, anyway, yun yung mga sagot nila sa akin. So, bukod dun sa mga changes na yun, merong mga bagay pa rin na nagsistay, meron pa rin mga nananatili. Kagaya ng gusto kita, hanggang ngayon gusto pa rin kita. Ay! Trees! Pero merong mga bagay na once kong nagustuhan, na iniwan ko, and I thought, hindi ko nababalikan. Pero ngayon, it feels like nabalikan ko siya. One thing na na-notice ko, this is just a simple thing, pero I love putting flowers sa wallpaper ko dati. I remember nung una akong nagka-phone dati na merong pwedeng wallpaper, lagi siyang flower yung ginagawa kong wallpaper kahit na gumamela lang yan, orchids, ganun. Tapos, nung nasa late 20s ako, I have this white dandelion as my wallpaper. I don't know, there's something with the flower na gusto kong nakikita. And na-realize ko nga na, why would I need to buy flowers? Eh, meron naman akong flowers every time sa wallpaper ko. May mga ganong idea ako, pero I don't know, I just love to see the flowers sa wallpaper ko. Siguro dahil madalang na rin din ako nakakakita ng bulaklak ngayon, kaya nasa phone ko na lang. Pero that's one simple joy na naranasan ko when I was younger, na ngayong trentahin ako, parang, ay gusto ko pa rin pala to. So it's like, getting to know myself again. Isa pa na na-realize kong gusto ko, yung bonding na tumatambay lang kayo sa bahay tas nagluluto kayo. I thought hindi ko na gusto yun, pero I remember nung younger years ko, kila Polden, kila Dang Eli, kila Tita Glads, yung routine namin kila Tita Maricel, kila Kat, kapag pupunta ako sa kanila, it's usually that moment na magluluto, tas kakain, tas magkukwentuhan. And then ngayon, na nagawa ko ulit yun in my late 30s, na-realize ko na it's still a joy for me to do that. And masaya ako na nabalikan ko yon kasi, I don't know, comfortable ako sa ganon na nanonood lang kami ng TV, tapos kakain kami, tapos magkukwentuhan, tapos matatapos yung gabi, repeat, ganon. I feel like that's one of the things na gusto ko pang dagdagan. Ngayong 30th ako, yung makaranas pa ako ng mga ganong moments with my friends. Another thing is yung pagsasayaw. When I was younger, elementary ako, lagi akong kasama sa mga sayaw. Actually, part pa ako ng mga nagli-lead nun ng morning exercise namin. High school, part ako ng dance group. Tapos, nung college ako, dun siya nag-stop. And then, bumalik lang siya because of TikTok. And ngayon, alam nyo ba, nandun yung desire sa akin na gusto ko ulit sumayaw. And sometimes I do this sa TikTok ko. Oh, if you don't follow me pa sa TikTok, I do have my personal account there. It's SAHMAELUGTU. Doon ako nagsasayaw, doon ako kumakanta ng mga songs na gusto ko. More of me, personally, less of a podcast host, less of an author. Pero storyteller pa rin. Kasi nung bata ako, hilig ko tong gawin eh. Pero nung tumanda ako, parang hindi ko na siya nagagawa. So, thanks to platforms na nagpo-provide ng mga videos na nagtuturo ng mga sayaw, minsan ginagaya ko yung mga hip-hop, yung mga fem, and I still hope na one day, makapag-enroll ako sa mga dance lessons or mga ganon para lang ma-ignite ulit yung fire sa akin kasi interested pa rin pala akong sumayaw. So, that's the reason why I still post things na yon, yung pagsasayaw, ganyan, kasi interest ko siya dati na parang binalik ako sa sarili ko ngayon. And then,
Yung pagluluto, nabanggit ko na I love doing that. Pero nung naging busy ako, working person ako, parang yung energy ko to cook, dinivert ko siya sa ibang bagay. Ngayon na may chance ako or binibigyan ko yung time yung sarili ko para magluto siya. Kasi nga, yun yung diet ko. I have to prepare my own food. So, I have to enjoy cooking. Na-realize ko na I still love doing it. There's this day na nag-prepare ako ng ilang meals kasi gusto kong magluto. Alam mo yon, tapos naka-ready yung sangkap, naghiwa-hiwa ako, and then I cook. Alam mo yung feeling na it's still spoiling the inner kiddo in you. Parang ganun yung pakiramdam na, ay, gusto ko rin pala to. So, I feel like I am rediscovering myself again. Kasi akala ko yung mga bagay na to, hindi ko na sila gusto, pero ngayon, gusto ko pa rin pala sila. Hey, just a quick pause. My third book, When Kiddo Met Miss Independent, is finally out. It's a collection of stories about growing up, healing, choosing yourself, and becoming the person you're meant to be. It's also a reminder that growing up doesn't always mean losing yourself. Sometimes it means choosing the version of yourself you want to become. I also wrote Finding Good Every Day. This book will inspire you to find joy in life's simplest moments in the everyday. And 30 Ways Love Found Me, a collection of stories and reflection that love doesn't always arrive loudly. Sometimes love finds us in the simplest, softest, and most unexpected ways. So, if you haven't read Kiddo's books, check them out on the link below. Thank you. Mwah! Something na consistent din sa pananamit ko is that gusto ko pa rin talaga ng blazers. Naalala ko high school pa lang ako, gustong-gusto ko laging naka-blazer ako pag nag-host ako. Laging yun yung parang signature style ko. I remember one socialization noon sa UA, SHS. That's the first socialization. No, not socialization, grad ball na a-attendan ng lahat. And then everybody, naka-gown sila and all. Pero ako, I don't like gowns talaga kasi mabigat siya. Parang hindi ko siya kayang i-maintain. Unlike yung mga dresses, yun medyo kaya ko siya and feel ko, easy ako makagalaw. Pero alam mo yung ginawa ko nun? Nag-suit ako. So all black suit. Tapos yung shoes ko nun, parang nude siya na heels. And that was one of the best outfits for me. Like, I feel like ako yun. Na style ko talaga yun. And akala ko dati, interest ko lang siya before. Pero hanggang sa ngayon na pumayat nga ako, syempre yung mga bagay or yung mga damit na hindi ko nakasya, I had to let them go. Alam nyo, kinip ko talaga yung mga blazers ko. And na-realize ko na consistent ako sa mga blazers kasi lahat ng mga blazers ko dati hanggang ngayon, andyan pa rin sila. I mean, syempre yung good pa rin na blazers, pero parang sila lagi yung investment ko sa wardrobe ko. So, na-realize ko na, ito pala yung style ko. With that story, you can say na I'm getting to know myself again sa style na gusto niya. My thoughts, nung pinagdadaanan ko to, syempre confused pa ako, kinukwento ko to sa kaibigan ko. I told my close friend, sabi ko, Rev, feeling ko may mga bagay na nagbago sa akin, may mga bagay na bumalik sa akin, may mga bagay na nagstay pa rin. Kinuwento ko yung feeling ko kasi nakaka-confuse din yun, hindi mo alam kung ano ba talagang personality ko ngayon, yung mga ganun. And then ang sinabi niya sa akin was, Ate, life is about discovering and rediscovering yourself again and again. Nung sinabi niya sa akin yun, parang na-assure ako na, ganito pala talaga ang buhay. Ganito pala talaga ang pagtanda. May mga times na akala mo kilala mo na yung sarili mo pero hindi pa pala. Meron at meron ka pa palang madidiscover sa kanya. Just like my hair. All these years, akala ko ang bagay ko na hair ay straight hair. Who would have thought na bagay ko pala ang kulot at magkukulot ako ngayon sa podcast episode ko. You know, just like my first podcast episode here on SBTS, it's not too late for firsts or it's not too late to discover yourself again. Kasi it's a process. May mga times talaga na akala mo you have it all figured out pero honestly, wala ka pang nafi-figure out. Ganun yung feeling ko ngayon na nire-record ko tong podcast episode na to. Kasabay nung realization na yon, na-realize ko rin na as you grow older,
you will undergo a lot of process where you have to learn and unlearn things. And there is a joy sa paggawa nun. But at the same time, there is also this a little bit of sadness kasi parang sa relationship, 'di ba? Kapag ka hindi na kayo nag-a-align ng partner mo, parang 'yun yung nagiging reason kung bakit hindi na kayo nagkakaintindihan or kung bakit kayo nagkakaroon ng mga arguments, and then magde-decide kayo na you have to let things go or kailangan nyo nang mag-separate ways kasi hindi na kayo align. Well, in life, getting to know yourself again and again, may mga times din ako na ganun yung nangyayari. May mga tao or may mga kaibigan, may mga relationships ako na kailangan ko nang i-let go, not because may mali sila, not because may mali ako, or not because meron kaming pinag-awayan, pero it's just simply because hindi na kayo align sa gusto nyong gawin. And it's hard to maintain relationships na gustong mag-stick ka dun sa older version mo, gusto mo na ngang mag-change, gusto mo nga ng better version of yourself. So, you have to let things happen. Kasabay nung pagkilala ko sa sarili ko, I had to let go of people and friendships and relationships too. It was a little bit sad. Syempre, mga nakasanayan mong nakasama yan. Minsan rin kayong nagtawanan, nag-iyakan. Pero you know what? I think that's how life goes. And dagdag ko lang, bukod dun sa mga realizations ko na yon about getting to know yourself, yung pinaka-realization ko siguro was that may mga bagay na nakakapagpalakas lalo ng loob mo kasi akala mo hindi mo kayang gawin pero nakayanan mong gawin. Sa part ko, yun yung in my 30s, na-realize ko na kaya ko naman palang mag-diet, kaya ko naman palang magpapayat. Hindi ko yun in-expect na kaya ko siya dati. Isa rin sa hindi ko in-expect na kaya ko dati, na kaya ko ngayon, is how I deal with insecurity, how I deal with people pointing out my pimples. There's one time na sinabihan ako ng gano'n na pumayat ako pero may pimples pa rin ako. Alam mo yon. And before, I think daramdamin ko yon na parang madidepress ako. Tapos check ko yung tigyawat ko. Pero ngayon na-realize ko na, so what? If I have one, two, or three, di ba? Parang it happens and still, confident ako sa sarili ko kahit anong mangyari. Wow! Sana mapanindigan. I remember dati parang sinasabi ko na gusto kong matutong mag-drive kasi gusto ko parang I feel like chicks ako pag marunong ako mag-drive and kaya kong pumunta anywhere I go. Pero because of the people I met na drivers, Grab drivers, tricycle drivers, Rakal drivers na napakaganda ng service nila na parang they are not just driving, pero they're caring for their passengers too. Naramdaman ko yon and naisip ko na humble din ako na may bagay pa rin akong hindi kayang gawin at mas kaya ng gawin ng iba. So, ayun. Parang ngayon, dati gusto kong mag-aral, mag-drive, gusto kong gawin yon. Ngayon siguro, hindi ko na siya naiisip. Parang mas na-appreciate ko kasi yung mga tao na nami-meet ko with my journey dahil nga hindi ako marunong mag-drive. Parang naisip ko lang din na kung marunong na ako mag-drive, syempre, it's just me, myself again na naman. And nagkakaroon lang naman ako ng chance to meet other people through that. So, alam mo yon yung mga stories na sinishare ko rin sa podcast ko, sa books ko, sometimes it's these people. So, parang it's my chance to connect with other people too. Yun yung isang change sa akin na natanggap ko na ngayon. Dati, gusto ko pa Ngayon, parang it's okay if I didn't learn how to drive. Marunong ako actually. Wala lang akong lakas ng loob mag-drive. Yun, parang less stress din kasi siya sa akin na nakaupo lang ako and then may nagda-drive for me, di ba? Yun yung sa akin. To sum it all up, going back to the word consistency, marami ka mang inibas sa mga interest mo or preferences mo, pero if you are consistent sa pagiging honest and sa pagiging truth sa sarili mo, I think that's also a right kind of consistency kasi you allow yourself to be herself. 'Di ba? Hinahayaan mo yung sarili mo na pakinggan yung sarili niya at gawin yung mga bagay na feeling niya, gusto niya ngayon. Kasi it's how you discover yourself. If lagi kang magsistay doon sa version ng sarili mo dati na alam mong okay na alam mong gusto mo, paano ka masu-surprise? How would you have that curiosity to try other things, 'di ba? So, for me,
one thing na lang to do as you grow older or as you grow up, it's be kind to the person you are becoming. I mean, wag kang masyadong makulong dun sa idea na this is who I was and ito na lang ang version ko dapat. Kasi if you box yourself on that version, baka yung best version mo naghihintay pa siya sa'yo. You just have to accept her and welcome her. Parang yung realization ko, if may mga tao na nagbago, if may mga tao na parang hindi na kami align, I hope I can have the courage to accept na hindi na lang kami align. And I hope I have the gratitude pa rin sa kanila na minsan silang nagdaan sa buhay ko and ngayon na nag-separate paths kami, still, they had contributed a lot in my previous seasons. Parang ganon. So, kiddos and to all the young ones, please have the courage to meet the person you are becoming. And if you need stories that will remind you about growing up and the stories in between, please do get a copy of Kiddo's book 3, When Kiddo Met Miss Independent. This is a story, or this is a collection of stories of growing up and everything in between, happiness, sadness, challenges, wins, and all of those stuffs. If you like this episode, please do like, share, and give a 5-star rating for Sarah's Bedtime Stories here on Spotify. You can also follow me on my socials again. Thank you so much for listening. This is Sarah, also known as Kiddo, and this is Sarah's Bedtime Stories. Good night! Mwah! Bye!